Kamusta? Ayun na. Oh, wow. Ito na, nakapagano na. Anan. Ito, lawak ng kwarto natin, no? Tapos dito yung pinakakama. May bintana dun sa likod. Oh, meron. Feeling ko talaga ano kami, no? Bagong kasal ni Budang na nag-uumpisa pa lang mag-ayos ng mga ng bahay. Welcome home! Welcome home! Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning! So, yun. Kaduktong lang naman to ng vlog natin kanina. Tapos na nga kami kumain. Maghugas muna ako ng pinggan. Tapos si Budang ay maglalaba daw. So, kailangan niya maglaba ng kanyang damit. At sasabay na rin tayo ng konti lang. Dahil may lakad si Budang bukas. Mga kapanalig, no? At mamaya, pag nagtuloy-tuloy ang ganda ng panahon, babiyahe kami ng Bukana para ibigay mga t-shirt doon sa kay Sue. Yung pinakamagandang vlogger doon sa Bukana, si Sue. Tapos yung binili ni Ma'am May na damit, no? Para ibibigay naman kay Chong. Tapos yung kay Ninang Mompan Fitness. Tara. Nandito na pala yung mga labahin ni Budang. Ako naman. Konti lang naman yung yung ipapalaba ko sa kanya. Syempre nasa bakasyon si Budang eh. Huwag naman natin ganun pahirapan. Talagang kailangan niya lang maglaba ng mga damit niya dahil naubos na nga ngayon. At kailangan niya rin gamitin. So magkasabay na tayo kahit konti. Kahit isang kahit isang laman lang ng washing. Para hindi na, kumbaga hindi, yung wala nang uulitin na iikutan. Para hindi siya mapagod. Yan. Ano ba mga ko dito marumi? Eto na. Yan. Ito na lalaban. Tutulungan ko rin naman siya after kong magugas ng pinggan para mas mapabilis yung paglalaban namin. O ba? Pinipili na ni Budang yung mga unahin. Kaya mo na yan ha, magugas yung pinggan doon. Nasaan na yung sabon natin? Nandiyan, may banyo. Kaya na, diyan ka na, magugas ng pinggan. Ano kami ngayon? Teamwork. Kaya na. Uy, lakas ng tubig oh. Bubuksan ko muna yung pinaka main para malakas. Kasi nakakonekta lang to doon sa may sa may pinakatangke. Ha? Hindi pa lalakas. Maubos yan kasi yung sa tangke. Konti na lang laman na ito eh. Bagay para maubos din. Paubos ko muna yung laman bago ko lagyan to ng tubig ulit. Pero check ko lang. Hanggang saan na ba? Hanggang saan na ba? Tubig. Puno na ba? Puno pa pala oh. Ay. Okay na! Ako naman magugas na ako ng pinggan. Up. Yan yung mga lalaki dyan, kailangan sa misis nyo tulong-tulong din kayo ha. Hindi yung puro sila lang yung maglalaba, magugas ng pinggan. Lahat ipapagawa nyo na sa kanila. Dapat tulong-tulong, diba? Para hindi naman pagod. Yes. Kahit na sabihin yung may trabaho kayo tapos day off nyo, diba? Kung may pagkakataon, tulungan natin yung mga misis natin. Kasi panot na ako eh. Panot. Kasi syempre mahirap din yung ginagawa nila. May mga kasi na nasa bahay ka na nga lang eh. Kaya ikaw na lahat ikaw na lahat kailangan gumawa, di ba? Kasi parang ang dali-dali lang daw kasi taong bahay ka lang naman. Pero kung isipin nyo syempre yung hirap ng paglilinis ng bahay, pag-aalaga sa mga bata, napakatindi nun. Nakakapagod din yun, di ba? Kaya kung may pagkakataon, kung may lakas naman para maglinis ng bahay at magsipag kahit day off mga mister, tulungan natin si misis para lahat happy. Kasi sa ating mga lalaki pag tayo nagpo-provide minsan naisip natin na kayang-kaya na yan, nagtatrabaho naman ako ng buong isang linggo eh. So day off ko ngayon,
oras na para magpahinga. May point naman. Pero kung konti lang na may hugasin, eh time na para maghugas ka ng pinggan, di ba? Kung kaya niyo naman tulungan ng maglaba, tulungan para mas mapabilis. Para may time pa kayo mamayang gabing magtsoktsakan kasi hindi pagod si Mrs., di ba? Ganun ang diskarte. Eh kung day off mo, tapos pagod si Mrs. maghapon sa gagawain niya, tapos hihiling ka pa pag tabi mo, eh walang energy. Mauubos ang energy, kailangan may lakas, di ba? Dami ko kwento, hugas muna ako. Hugas na para maghugas ng pinggan. Oh yeah! Tapos na ako maghugas ng pinggan. At si Budang ay nag-ready na ng pagkain ng mga alaga natin. Ayun yung magugutom yung mga yan eh. Ready na ni Budang. Yo! Pakain mo na sila. Siya na bahala mag-ano doon. Tawag doon. Siya na bahala magpakain. Ako lilinisin ko muna tong lababo. Ba't nawala yung... Grabe ang laki na tiyan ni ano ha? Sino ba yan? Ang laki ng tiyan ni... Ang pangalan niya? Si Amanda. Si Amanda? Saan kumain yan? Tek, kain ka mabuti. Peklat! Pakmol! Tek, saan ka galing, Tek? Kawa, pasyal ka ng pasyal, ha? Nalinis ko ng lababo, o di ba? Pag mga ganyan, matutuwa na si Mrs. niyan. Makakatabi na kayo sa kanya nang nakangiti siya, na hindi siya tutuyuin, 'di ba? Pagbibigyan niya na kayo sa mga gusto niyo. Di na kayo mamimilit. Magkukusa na 'yon. Kasi naglinis kayo, nagugas kayo pinggan, nilinis niyo yung lababo. Kumbaga malamig ang ulo ni Mrs., mga kapanalig. Hindi na kayo para mangulit pa. Kung ano man yung gusto niyo at kung ano man yung iniisip niyo na gagawin niyo after ng paglilinis. 'Di ba? Maglinisan kayo sa susunod. Kaya, depende sa inyo. Ganun lang. Diba? So, tapos na tayo sa trabaho dito sa loob. Titignan naman natin si Mrs. dun sa baba sa kanyang paglalaba. Okay? Pero kayong mga Mrs. naman, wag naman kayong masyadong mainit ang ulo sa mga mister nyo. Baka sabihin ng mga mister nyo naman, masyado silang kinakampihan. No? Baka sabihin nyo, masyadong kinakampihan yung mga... Tama ba? Tama. Baka sabihin ng mga mister nyo, masyado ko yung kinakampihan. So, dapat... Yung mga mister nyo, intindihin nyo rin yan. Huwag nyo masyadong papagalitan, dadaldalan, di ba? Yung mga araw na dapat, maging malamig ang ulo nyo sa kanila. Di ba? Magpanggap kayong malamig ang ulo. Para masaya lang. Yan. Mahirap kasi pag pag tawag dito, mahirap kasi pag nakasimangot din yung mga misis natin, di ba? Mga mister. Parang lagi tayong wala sa mood. Kaya kailangan para kayong masaya. Di ba, Budang, no? Kamusta? Ayun na. Oh, wow! Ito na, nakapag na. Pwede ba ito sabay drain dito? Oo, buti nakasundo mo yung Nakakasundo mo ba? Hindi yan pwede ng sobrang puno. Pero nagagawa mo naman. Sige, matyaga ka naman eh. Tapos na ako sa gawaing bahay. Linis ka? Oo. Tara na. Pati yung kwarto? Hindi pa. Yung kwarto pa pala, Ang dami pa palang gagawin. Inaaya ko na siya sa loob para makapagpahinga siya. Linisin ko pala yung kwarto nga pala. Lalabas ko pa yung mga dapat ilabas doon. Tulad ng mga kumot. Lalaban niya na. Doon kami natutulog sa taas kasi sabi ni Budang, feeling ko mas malinis doon sa taas. Sabi niya gano'n. Kasi natutulog kami doon sa baba, syempre pag sa labas kahit papaano pumapasok pa rin yung alikabok doon sa pinto. Kaya minsan tinatakpan ko rin eh. Kaya nawiwili si Budang na matulog doon sa taas. Kaya pa? Dito lang ako Just call my name and I'll be there kung kailangan mo ako. Lilipad ako papunta dyan. Alright. Pag masaya si Mrs., masaya rin tayo no? Walang problema talaga. Kaya Mrs. at mga Mister, pasihay nyo ang sarili nyo. Huwag kayong palagi mag-aaway, okay?
Intindihin ang bawat isa. Bam! Wow, ano. Sa taas isasampayan kasi baka umulan. Sipag ni Mrs. oh. Akyat. Ano kaya sa taas? Ako na. Mabigat ba? Hmm. Hindi naman eh. Ganito pag may mga ano, yung mga misis na naglalaba, kunyari sa sapa, ganyan na. Laba na. Kuno mo yung hanger. Dati pala hindi ko na binaba yung hanger. Mukhang magbabago yung schedule namin ni Budang. Naglaba na, napagod. Baka kami na lang ni Utol pumunta sa Bukana. Bukas ng morning. Yeah! Kaya Ay, ulila! Huwag yan! magsasampay na si Dang. Buat ako. Maglilinis pa ng kwarto. Dito. Dito, mahal ko ganyan. Doon, para hindi ka naging parabot mo. Yan, dyan. Pakaba. Pag nakarangan na to, laki na kwarto natin, no? Wala nang disipit, mahal ko. Wala na, lagay mo na dyan sa ano. Tama. Yan, binuksan ko muna mga bintana para pumasok ang hangin at ang sampay ay matuyo, mahanginan. Pero mga brief ibababa ko yan para maarawan kasi pag hindi na arawan, kumpul-kumpul kasi hindi agad natutuyo. Pag naharangan na tong kwarto namin ni Budang, dito malawak na oh. Nawal ko ano? Tapos bibili na tayo ng ano, ng higaan Saan para. ba yung harang yan? Eto dito. Tapos dito yung pinto. Hanggang saan? Hanggang dito. Oh, so masikip yung daanan dito. Oo, ganun talaga. Hanggang dito lang naman oh. Hindi pa masikip yan, kasya na isang tao dyan. Yan, tapos pasok dito sa kanan. Ito, lawak na kwarto natin oh. Tapos dito yung pinakakama. May bintana dun sa likod. Oh, meron dun. Ito dito yung pinakakama, pag gigising natin, oh, kunyari mapag, umahangin, bubuksan natin to, 'di ba? Ganda 'yan, hindi pa tapos 'to eh. Yan, pinakaano lang 'yan, tambayan lang 'yan diyan sa labas eh. Yan. Kaya paliwanag ko lang kay Budang yung ano, yung magiging kwarto namin dito. Para mas ano, mas may privacy, 'di ba? Kung lalabas man kami, hindi kami rekta doon sa sala. Sila Utol doon muna sa ano, sa kwarto sa baba. Itong lawak. Tingnan mo. Yung ano natin mga lagay ng gamit diyan. Lawak, 'di ba? Tapos dito yung kama natin. Dito? Oo. Yung pinto dito. Oo. No. Pwede rin naman doon yung higaan natin. Sa gilid. Asan yung bintana dito? Ayun no, maliit. Tapos doon sa gilid may bintana din. Yan, may bintana diyan. Di ba? May singawan diyan. Tapos dito may bintana. Puro bintana yan. Ayaw kita mainitan eh. Nagets mo na yung plano? Opo. Tingnan, pag akyat dito, pasok dun. Dito malawak talaga. Hindi nga lang tayo masyadong makakaano dito. Makakapag ano, yung makakapaglakad na maingay. Dapat ano lang, naka-silencer. Papalitan mo ba ito sa susunod? Alam nyo na ibig sabihin. Oo, pag tagalan ng panahon, hindi pa sa ngayon. Kasi meron sinasabi si daddy dito na ano, yung katulad dito, yung sahig dito mga kapanalig, yung parang ano lang siya, yero na makapal, yung mga pang ospital, yero lang siya, tapos lalagyan ng bakal, tapos pwede mo nang buhusan. Matibay daw yun. Pero hindi pa sa ngayon, napakatagal pa nun. Eh, sa ngayon, ano pa naman, matibay pa naman yung mga kahoy natin, kaya hindi pa. Mga ilang years pa. Baka mamaya, kasal na tayo nun, may anak na tayo. Papalitan ko lang yun. Nasa plano na naman lahat yan eh. Wala namang problema pag may pangpapalit, pag may pangpalit. Ang problema yung ano, yung wala tayong pampalit. Kaya kailangan magsipag, 'di ba? Madali na 'yan. Kasi may mga bakal na naman yan sa baba. Si Ulila, inistorbo mo mami mo diyan ha. Ikaw talaga. Lagi nakasunod ikaw. Gusto mo tumulong? Wala ka namang kamay para makapagsampay ka o makapagusot ka doon. Ikaw talaga, sunod ka lang sunod. Minsan madadapa pa si Mami Budang mo sa iyo eh.
Kunin ko na tong ano. Yan, mga may hirap tong matuyo. Kahit na dryer. Malaglag yung ano ko mga. Ito pwede na yan dyan. Pero ito, yung mga kakapal na underwear. Lagyan natin doon sa may labas. Para talagang maarawan. Kung umulan man, hindi mahirap na mag silong. Dahil konti lang naman. Let's go! Yan lang ang aming may kakabalaan ngayon ng paglilinis ng bahay. Yun o, happy fiesta! Sumikat ang araw, sana tuloy-tuloy na yan. Feeling ko talaga ano kami no, bagong kasal ni Budang na nag-uumpisa pa lang mag-ayos ng mga ng bahay. Pero sa tagal namin ni Budang na nagsasama, 10 years na mahigit. Eh doon sa Nabotas, marami na kami pinagsamahan doon. Kakabisado na namin yung isa't isa eh. Let's go, linis na naman ang kwarto. Ay. Marco, nakalahati ko agad yung daong ni. Ba't mo naman kinalahati agad? Ang dami mo maglagay, baka sobrang bango naman yan. Sakto lang Ang dapat. dami kong nalagay dito. Nako. Tingnan ko. Bakit yung sobrang bango minsan ha? Maarawan pa naman to eh. Hmm. Tingnan nga pag ano, nawawala eh. Linis! Ang dami ko nung damit na ano eh, nakatambak. Gusto ko nang ipamigay. O isa ako. Hindi ko na nagagamit talaga eh. Gawin natin ano, basahan yung ibang ako. Tapos pumas. Pwede. Yung mga sira na. Gagawin ba sa ano? Welcome home! Welcome home! Bago ang helmet! Akala ko nasa ano ka pa eh. Hindi, yung anak pila, ano? Yung sa pinapagawa niya sa Robert. Doon sa may ano niya? Ayos na. Yung bahay niya? Oo, meron na tayong matutuluyan pag ano, nag-release tayo. Oh, sir, angkinin na namin yan. De, joke lang. Okay na yung bahay? Ha? Okay na? Hindi pa siya totally tapos kasi kailangan pang palitan. Okay lang pang palitadaan. Yun. Alright, nandito na si Utol. Kamusta ka dyan, misis ko? Babalaw ka na? Ha? Ayos ba? Okay ka lang dyan? Sige. Hindi mo na kita kukulitin. Tapos, yung iba, ibababad ko na lang, tapos bukas ko na May lang. bababad. Diyan, sa loob. Papaikutan ko na, tapos bukas ko na lang. Ako na mag-asikas. Ano yung Magpahinga ka na. bababad mo? Yung mga iba pang damit na naiwan doon. Hindi ko naman pinalabas sa'yo lahat kasi ayaw kita mapagod. Alam mo namang ayaw kita mapapagod, di ba? Para may lakas ka pa sa mga ibang gawain. Okay? Oh. Pagod ka na? O, para mamaya Anong oras na po? may lakas ka pang manood ng mga ano, mga Dasbia, mga Ahop, di ba? Yung Ahop ayun yung ano, yung basta alam niyo na yun, mga Korean na naman pero may nakapasok na isang Pilipino na gustong-gusto niya. Maaga pa. Huwag mo intindihin ako na magsasaing. Tara. Ayos pa naman si Budang. Mukhang fresh pa rin. Kahit walang makeup. Nalinis ko na yung kwarto namin. Much better than before. Wow. Nialis ko tapos nawalis ko na yan. Napunasan ko na. At si Budang tapos na rin sa paglalaba. Tapos ka na dang bu? Nasampay na. Kaya kinakamusta niya na naman ang mga alaga. Nandito na ang kompleto. Tek! Tawag ka ni Mami. Si Concho. Yan, si Utol. Yan, nag-ano lang ng pang-ulam. Nakapagsaing na ako dito. Okay na yung ating kanin. Ulam na lang ang kulang. Marami pa naman tayong ulam dyan. Whoop! Woo! Pwede na. Alright. Dami natin nagawa ngayong araw. Ano to? Bumili si Utol sa taas ng ano eh. Ng mga sibuyas, bawang. Nakalimutan ko pa sa kanya ipasabay kanina. Umakyat pa ulit siya. Ito na yung bawang at sibuyas. At may dala pa siyang panghalo. Malamang magpapaksyo na naman to si Utol. Wow, sarap! Chef na chef ang datingan, dalawa sabay. Oo nga eh. Alam mo to isa tol? Hindi pa kayo nakakatikim ni Dal yan eh. Hindi pa eh no? Yung ibon.
Pero kasi bumangga na ibon, wala naman kaming choice. Kasi kinakain naman, di ba? Patay na. E di niluto na lang ni Utol. Sarap yan. Sarap niyan. Ito, Tol, ano to? Ano yan? Isda. Wow! Sarap! Paksiw. Ano isda? Si Utol naman ang chef natin. Kahapon si Budang ang chef natin eh. Nagluto ng sopas. Buti dumating si Utol. Naluto natin yung isda na regalo sa atin ni Idol Japper. Hanggang ngayon hindi pa rin ubos. Marami pa nga dyan eh. Oo, pati yung dala ni Olin Ria. Meron pa din. Dami. Bahala na kung anong mangyayari. Pulutan. Dahil tapos na maglabas si Budang, relax lang siya, oh. Nanonood na siya ng Showtime dahil nandiyan raw ang Das Bea. Goodness, go. Das Bea ba? Das Bea? Nalilito ako, Bea. Ano ba yan? Dinisin ko ulit to. Papagpagin ko lang yung electric fan kasi pag ganyan wala nang ganong hangin na lumalabas dyan eh. Parang hindi kompleto. Naglinis na naman tayo, edi lubos-lubosin na. Ganon din naman, di ba? Opo. Ano, kaya na? Saglit. Ito yung ibon. Kasi kami dito, pag may mga ibon na buwabang ka sa salamin, pinapahinga lang namin. Pag kaya lumipad, pinapalipad. Pag buhay, pinapalipad namin. Ang problema, wala, ina-deads na eh. Pag namatay, pinipirito na namin. Kawawa, sayang naman. Kesa kainin ng mga pusa. Hindi ko pa natitikman to eh. Tikim ka. Sarap? Ang lasa? Ha? Parang chicken? Mas masarap pa sa chicken. Mas masarap pa sa chicken to. Oo nga. Gusto mo pa? Ayaw na? Shokol. Akala ko ba si Mamaya sila. Syokla pala to. Wow, special yan tol ah. Sarap yan. Panghimagas ba yan? Uy, pinyarap. Bagay na bagay yung kulay nito. Dati patong. Wow! Di ba? Sarap naman yan. Yo! Patikim. Tamis ah. Stop. Naglag. May kasi may nakita akong mata. Malinis na. Alright, pwede na natin gamitin yan para tayo ay mahanginan. Malamig naman eh, pero mas masarap pag may electric pan din. Mas malakas talaga pag malinis eh. Yun! Kalakas ah. Number 1 pa lang yan. Ano pa kaya kung number 3? Wow! Kakain na! Mag-ready na sa budang ng kainan. Let's go! Wow naman! Sarap ah! Uy! Gusto ko yung may gulay sa ilalim oh. Naku po, mapaparami na naman tayo nito.
Kain. May dahon ng kamuting kahoy. Sa lisi. Mga kaya pala na? Sa lisi. Ano po ang tawag nila ito dito? Yung programa po natin ay nagbibigay ng libre. Tagal ko sa Bukana, nakalimutan ko naman mga pangalan ng isda. Wow, ito sa ako kumain, meron pang. Talaga nila. Diskarte mo. Tuwan-tuwa ah. Ano? Kala ko manonood ka pa? Wala pa. Wala pa yung dasbiya? Oh, kanina tuwan-tuwa. Kitang-kita nyo naman mga kapanalig. Pag napapanood niya ang dasbiya sa Showtime, talaga naman ang kanyang ngiti ay abot tenga. Kaya wag na natin istorbohin, hayaan na natin mga kapanalig. Hayaan na ulit natin ang kanyang kasiyahan dahil naglaban naman siya kanina at tinulungan niya ako sa paglilinis dito. Kaya ibigay naman natin yung kanyang kaligayahan. Si Budang. Si Utol dito nag-ano lang. Up. Nag-edit lang yan. Edit mo na si Utol. Tol, may dalawang ano pa dun ah. Ha? May isang kahot kalahati pa. Ha! Last one. Alright. Ang dami pa rin kasi dito eh. O, dalawang kahon pa to oh. Isa't kalahating kahon pa pala yan. Sobrang talino at hirap na hirap kami dito. Ngayon na makapili. Kamukha mo kasi si Bianca. Masarap din inisin ni Budang minsan eh. Gusto ko yan minsan pag nanahimik siya, sarap inisin. Hoy! Etong aso na to, ito yung ligaw na aso, ang hilig umungol. Nagagaya tuloy yung mga ibang aso doon sa Parang gumagawa siya ng sariling unyon mga kapanalig. Pag umungol siya, lahat ng aso maririnig mo umuungol din. Parang kinakausap niya eh. Gumagawa siya ng isang dito, parang samahan. Baka mamaya bigla tayo sugurin ng mga yan eh. Bukas, share ko lang sa inyo yung mga plano. Si Budang kasi humiling na naman ng nang gusto niya raw manood ng tawag dito ng Big Night ba tawag doon sa PBB. So uuwi na naman siya para makapanood nun. Siyempre bilang tayo iniintindi naman natin, pagbibigyan na naman natin mga panaligaya, ayaan ko muna siya sa kasiyahan niya kasi nga matagal-tagal pa yung bakasyon niya mga kapanalig. Parang hindi pa siya nakaka 1 week ngayon 2 weeks talaga ang kanyang leave. So pagbigyan na natin para hindi lang naman siya palaging nandito. Kumbaga nakakabanding ko na naman siya ng mga ilang araw. Kasi nasamahan ko na rin naman siya sa unang hirit nung nakaraan, na pagbigyan na natin. Tapos ngayon nag-request na naman na uuwi daw siya. Parang una gusto kong pagbawalan, kaso nga lang naisip ko na yun talaga yung gusto niya yun siya sa masaya kung baga pagkatapos noon nagbablog ako. Ha? Sino? Bagong alaga? Saan? Yung malaki? Asong gubat yan.
Ayan yung ano, yung umaalulong sa gabi. Oo, lalaki. Hindi mo yung malalapitan. Oo nga, hindi mo yung malalapitan. Walang may-ari dyan. Nasang gubat yan. Tingnan mo nga kung palapit po. Paano? Ako, nagkukwento ko eh. Ikaw talaga eh, nistorbo mo ako eh. Pag may nakita tong aso si Budang, tuwan-tuwa eh. Saan na ba tayo? Ayan ang problema. Pag nadidistract ako, nawawala yung ano yung topic natin. Yun nga. Sabi ko, babiyahin na naman siya kasi kailangan niya rin umuwi ng maaga. Sabi niya, ano na lang siya, sasakay na lang. So, kami ni Utol, ang plano namin, hatid ko na lang muna siya sa bus station. Tapos kami ni Utol, pupunta kami ng Bukana para doon sa t-shirt nga na ibibigay. So, yun lang. Sa ganitong pagkakataon, kailangan talaga intindihin natin din yung ano, yung kung saan sumasaya yung partner natin. Syempre pag masaya yung partner natin, eh talagang makakaramdam din tayo ng saya. Mas magaan kasi pag pares talaga kayong masaya, mga kapalalig na nakikita nyo sa isa't isa. Ayan, nakakasupport naman siya sa pagbablog ko habang nandito siya. Kaya pagbibigyan ko rin siya sa mga ano niya, sa mga hilig niya. After kasi nito, trabaho na naman yan eh. Bihira na naman kaming magkakasama. Yan, kaya para ano lang. Paano kung may time pa, babalik naman siya dito. Kasi pag nakatawa yan, nanonood ng TV kung ano yung mga gusto niyang panoorin. Masaya na rin ako dun. Parang si Budang kasi ano eh. Hindi naman mahirap pasiyahin. Talagang tahimik lang talaga. Sa una talagang kung di mo kakausapin, hindi ka niya rin kakausapin. Pero pag nagkaano na naman kayo, nagka-vibes na kayo, tuloy-tuloy na rin yung kwentuhan nyo. Tuloy-tuloy na rin yung kung basta magkaroon kayo ng topic na maayos. Ganun. Dati nga sila kay JP hindi kinakausap niyan eh. Pero ngayon, syempre sa tagal ng panahon na nakakasalumuhan niya sila yan, sila kay JP, sila kay Boy, nakakausap na rin, di ba? Syempre, alam niyo naman sa lahat ng tao may ganyan talagang pag-uugali, may ganyan talagang personalidad na mahiyain. Pero si Budang ay matalinong babae. Tsaka tahimik lang pero strong. Kung bakit, alam nyo na kung bakit ko siya tinawag na strong. Alam niya naman yun eh, sa sarili niya. Kumbaga, kahit sinasarili niya lang minsan yung mga problema, pero nakakaya niya naman. Syempre kami sa relationship namin, marami kaming pinagdaanan. Marami kaming mga pagsubok na tawag dito. Yun nga na pinagdaanan, pero ngayon nandito pa rin naman kami. Kaya nakakatuwa din. Sa loob ng 10 taon mahigit, kailangan na talaga magplano kung ano ba talaga yung para sa future. Patulad nga ng bahay na to, ayan, pinangarap ko magkabahay at unti-unti na natutupad kasi nakarating na nga si Budang. At ayan, gagawa na namin yung mga pwedeng gawin dyan, pagluluto at kung ano-ano pa, alam nyo na yun. Mga banding kahit pa paano nakakalimutan niya yung stress sa trabaho, kahit pa paano nakakapag-relax siya dito, no? Ayan, nalalayo siya sa pollution sa Maynila, nalalayo siya sa ingay sa Maynila, diba? Nakakaano siya, at least dito kami lang din, tapos ang mga kalaro niya lang din mga aso, ganyan. Ako at sino pa. Yan, kaya nakakatuwa eh. Parang bata yan na sweet, na malambing, parang ganun. Ang layo ng namin, ang layo ng personalidad namin. Ako ang ingay ko, pero siya napakatahimik. Sinasabi ko, hindi na ba? Mulan! Yung mga panty, mga bra! Brief! Yung mga piyesta, mulan na, tanggalin! Kamukha ka ni ni Bianca. Ay! Tanggalin na! Sinasabi ko kaya ayoko magsampay sa labas, biglang umuulan eh. Umuulan nga ni. It's raining mentol! Alam na! Tumila na ang ulan at si Budang nakapaligo na, fresh na. Magpapaalam muna ako sa vlog natin, mga panalig. Maraming salamat sa pagsubaybay at kita-kits na lang. Oo nga, bigla akong minalat. Kita-kits na lang sa next update. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.